Inayaya ko po ang lahat na ihanda po ang ating mga sarili. Kamusta po ang lahat? All is well. All is well, praise God. Bago po tayo mag-start, magkamustahan po muna tayo sa ating mga kasama at batiin po natin sila ng ating charity sign. Kamusta na po kayo? Isang linggo po tayong hindi nagkita. Ako po'y nagagalak na kayo'y narito. Amen? Praise God. Tunay nga na napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po. Salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil narito tayo malakas, masiglat, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Agree po bang lahat? Isang malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Handa na po ba ang lahat na umawi? Sumayaw, umindak at tumalo sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil tayo malayang nakakaawit sa Kanya, malayang nakakapagpuri at malayang malaya sa Panginoong Diyos. Amen? Tayo na po umawi. Hallelujah!
papuri. Maraming salamat, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, kami malaya, Lord God. Malayang nakakasigaw, malayang nakakaawi sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tunay nga, Lord, na karapat-dapat ka, Panginoon, napapulihan, pasalamatan, sambahin, Panginoon. Mahabi ay ang mga kapatid. Ang Diyos na ating sinasamba. Ang Diyos na mga imposible ng lahat ng bagay na pwede niyang gawing imposible ang lahat. Amen? Bawat isa sa atin ay nakikita ng ating mahal na Panginoon. At bawat isa sa atin ay kayang-kayang abutin ng ating mahal na Panginoon. Amen po? At bawat isa sa atin ay kayang-kayang pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya naman, tayo pong umawit na may masayang puso. Let the song minister to us. At ihayag natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Na walang mahirap sa Kanya. Amen? Na higit sa ating kalakasan, higit sa ating kailangan, bawat oras, nasa kasama natin ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Let your heart worship Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Jesus, in our heart and in our life. Hallelujah.
mga buhay. Sa mga oras na ito, sa mga pagkakataon ko, nais na tayong abutin, nais na tayong yakapin, at sabihin sa atin, nasabi ng Panginoon sa atin ngayon na, anak, kaya mong gawing imposible ang lahat ng bagay kasi narito ako. Amen? Kaya naman, muli nating awitin at gawin nating buhay ang awitin ito na maging pagsamba at pagdedeklara na anumang sitwasyon meron tayo ngayon. Nahihirapan man tayo, nasasaktan man tayo, may sakit man tayo, may problema man tayo, alam natin na babangon tayo, makakabangon tayo, makakaahon tayo, at malulutas lahat ng ating mga problema dahil meron tayong Diyos na mga imposible na pwedeng maging posible sa ating harapan. Amen? Kaya church, at awitin po natin na may faith ang awiting ito. Ihayag natin ang ating pagsamba at pagtuluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Amen? Bawat araw, Panginoon. Bawat araw ko ay hawak mo, di makakamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di makakamba sa piling mo. Bawat araw
Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil sa araw-araw ng aming mga buhay, Lord, hindi ka napapagod na mahalin kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil hindi ka napapagod, Lord, na ipakita ng mga himala sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat, Lord, dahil hindi ka napapagod. Natapitin kami at ipaalala sa amin na kami, Panginoon, na mahal mo, Panginoon, na ito ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras dito, Lord God. Inaalala namin, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, Lord God. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Lord. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagpupulat, Lord God, namin ka lagi, Lord God. Maraming salamat, Lord. Lord, sa mga oras nito, Lord God, at ng Panginoon, ang pangailangan na bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang magpuno. Ngayon pa lamang, Panginoon, alam namin, Lord God, na malaya ka pumipili sa aming mga buhay. At kami, Panginoon, nananampalataya, Panginoon, na ang tagumpay, Panginoon, ay iginawad mo na, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat, Lord. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, isang pinagpalang umano po sa ating lahat. Pwede bang makita ang inyong mga ngiti? Ayan. It's Sunday, it's the Lord's Day. So therefore, palaging nakikita ang ngiti. Amen? Sinasabi nga natin na tayo ay mga charito. Hindi bagay sa mga pinagpala at pinamuran ang nakasimangot. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi kung nakangiti. Pag hindi nakangiti, pitikin mo. Okay, so nakikita ko naman lahat nakangiti. At dahil mga nakangiti, kayo ay mga nagagandahan at mga nagwagwapuhan. Amen? Ano mang sitwasyon, ng mga pinagdaanan natin, pinagdadaanan at maniwala ka, may mga pagdadaanan, sapat at higit ang biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Ano ang sabi ng awit? Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. At tayo naniniwala na siya ay palaging kasama natin. Kaya naman, tayo ay palaging magtatagumpay. Amen po ba? Amen. So, let's start. Pero hayaan niyo muna na bigyan ko kayo ng kaunti lang na review doon sa mga napag-aralan regarding sa Epistle of James. Ito yung sulat ni Santiago sa mga mananampalataya. Amen? So, malayo na. Alam ko, pang-walo na ito. Tama po ba? Sa aklat ni Santiago, pang-walong linggo na natin itong tinatalakay. And believe me, my brothers and my sisters, nasa chapter 2 pa lang tayo. Bakit? Ang pangako namin, ipapaliwanag natin ito, verse by verse,
lines upon lines, para po maunawaan natin ano nga ba talaga ang ibig iparating ni Santiago sa mga mananampalataya. Amen? So, pangwalong linggo na ito, pero hayaan natin, halawin natin yung mga nakaraang na pag-aralan natin. So, unang-unang na pag-aralan natin, sa chapter 1 pa lang, ibinato na kaagad ni Santiago sa kanyang sulat, sinabi sa mga mananampalataya na kailangan nating maintindihan ang problema. Di ba pag gumagawa ka ng sulat, kailangan mo munang pilitiin yung mga gumagawa ng mga love letters dito, kailangan mo nang maganda ang pasakalye. Pero si Santiago, hindi po. Sa una pa lang, ibinatba niya na ang bomba. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo at sumusulat sa mga mananampalataya. At ang sabi niya, mga kapatid, kailangan maintindihan nyo na sa mundong ito may problema. Kaakibat nung tayo ay dinala ng Diyos, isinilang sa mundo, kailangan nating maintindihan, understanding your problem. At kailangan nating maintindihan na kung ano yung attitude natin sa pagharap sa problema, that will determine your action. So you have to know that your attitude is determined by what you know. Kailangan maintindihan natin bakit may problema. So understanding your problem, kasi alam natin ang problema, pag dumating, hindi mo yan napipredict. Problems are unpredictable. Hindi mo alam na dadating yan. At pag dumating yan, minsan, marami, sabay-sabay, iba-ibang kulay. Pero kung alam natin, ano ang alam natin tungkol sa problema, diyan natin maiintindihan na may Diyos tayo na kayang sumagot ng mga problema. Amen? Amen. Because in solving the problem na ating kinakaharap, tandaan natin, harapin natin ito na may masayang puso. Ang sabi ni Santiago, lead your problem with a joyful spirit. Bakit spirit? Kasi kung sa sarili lang natin, pag sinabing joy, it comes within our heart. Kasi ang joy po, pangmatagalan. Pero yung happiness po, depende yan sa sitwasyon na kinakaharap mo. Minsan pabago-bago yan. Ngayon masaya ka, bukas hindi. Kasi ano ang kinakaharap mo? Pero kung ikaw po ay may joyful spirit, it comes from within. Hindi mo maintindihan bakit sa kabila ng pinagdadaanan kong ito, may saya pa rin sa aking puso. So, paano mo ito ililid? You have to ask God's wisdom. Hindi wisdom mo, God's wisdom. At maniwala ka sa sagot na ibibigay ng Diyos. At sa kanyang mga anak, palagi nang may sagot na maganda ang Diyos. Because God only, He is the one and only one that can solve your problem. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa? Bukod sa understanding your problem and solving your problem, ano pa ang ibinigay ni Santiago sa atin? Winning over temptation. Ang sabi niya, maging handa kayo dito sa mundo, susubukin kayo. Maraming temptation, pero pag dumating yan, be responsible. Maging responsable ka kung ikaw ay tinutukso. Kailangan familiar ka sa ginagawa ng dyablo. Kasi ang ginagawa naman ng dyablo, paulit-ulit lang yan, paulit-ulit lang yan, hindi bago. Kaya nga, ang sabi sa banal na kasulatan, ang matandang ahas, tumanda na siya, pero yung mga tricks niya, paulit-ulit lang naman yan. Iba-ibang kulay, iba-ibang sukat, pero gawa pa rin ang kalaban. So, be familiar. Ito yung pinagdaanan ko noon. Andiyan na naman ngayon. Anong gagawin ko? Ask God for wisdom and believe God for the answer. Amen? Then, ano pa ang pinag-aralan natin?
You should be blessed by the word. Walang iba. Top priority, tayo ay mapagpala kanyang mga salita. Paano po ba magiging tayong mapagpala tayo ng salita ng Diyos? Kailangan po itong tanggapin. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Accept. Accept. Kung may mga sandali na tila baka akala mo pinatatamaan ka, huwag kang magbabakslide. Huwag kang magtatampo sa pastor. Isipin mo na lang, sabihin mo sa sarili mo, buti nga sa akin, tinamaan ako. Pwede ba yan? Sino ba yung mga tao na pag nakarinig na natamaan, nagpapasalamat? Bakit? Kinukorek siya ng Panginoon. Paano sinabing accept? You have to welcome the word. Kagaya ng ikaw ay may bisita sa bahay. Alam mo may dadating kang bisita, pinaghahandaan ba yan? Kaya naman pag linggo, kailangan wholeheartedly, alam mo makikinig ka ng mensahe ng Diyos, kailangan ikaw ay handa. Hindi mo na yan ipa-flash. So, kailangan i-accept ang God's Word. At pangalawa, hindi mo lamang yan tatanggapin, oo, tama nga, tama. Para ka nang lumaki na yung ulo mo, ang dami nang nakapasok sa utak mo, pero useless. Kailangan mai-apply mo ito ng tama. Amen? Diyan talaga nagkakatalong sa application. Bakit? God's Word is changing us. Walang ibang makapagpapabago sa atin, kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? At pag tayo ay nabago ng salita ng Diyos, ang sabi ni Santiago, kailangan may ebidensya. There should be an evidence of change. May pagbabago. May pagbabago saan? Sa pananalita. Kailangan may controlled mouth ka na. Kailangan, bago ka magsalita, isipin mo, ito ba ay nakakabuti? Ito ba ay nakakabuti? Sa akin o sa taong pagsasabihan ko nito. Hindi lamang nakokontrol yung bibig mo sa mga sinasabi mo. Hindi lamang hindi ka nakasasakit, kundi meron kang caring heart. Sabihin mo sa katabi mo, caring heart. Bakit? Yung caring heart po, nagsisimula yan sa ating mga sambahayan. Paano mo pakitunguhan yung asawa mo? Paano mo pakitunguhan ang magulang mo? Paano mo pakitunguhan ang anak mo? Amen? Caring heart. Kailangan nakikita yan. Bakit? Salita lamang ng Panginoon ang makakapagpabago sa atin. God's Word is changing you. God's Word is at work in you. Continuously changes you. Amen? Amen. And last week, nagsimula tayo sa chapter 2. Ang daming tinalakay sa chapter 1. Ang daming tinalakay sa chapter 1. Inabot tayo ng 6 na linggo. And last week, pang-7 natin, ang tinapik naman natin ay sinong nakakatanda? Oops. May mga wala nung linggo. Ang topic natin last week is building relationship. So yung pagbabago, hindi lamang sa ating pananalita, kung paano tayo mag-care sa iba, kundi kung paano tayo magbuo ng relasyon. Magbuo ng relasyon. The change in us will create an environment of change in the circle of relationship. Amen? In the circle of relationship, how you treat other people. How you treat other people. Bakit? Bakit? Ang pinakamalaki po talagang problema ay problema sa tao. Amen? Aminin man natin o hindi, ang problemang malaki ay paano
mag-build ng relationship. Bakit? The biggest problem is about people. Bakit? Iba-iba ang pinagmulan yan. Iba-iba ang mga pinagdaanan niyan at iba-iba kung saan niya namulat ang tao na yan. So, how you treat people. Madali lang. Pakisamahan yung mga taong kilala mo, nakasalamuha mo, the people above you, pero yung mga taong mababa sa'yo, that will be another story. So last week, tinalagan yan natin building relationship. But before that, bago tayo tumungo sa ating number 8, paki-flash na yung, ayan. Ang problema talaga, in treating other people, sabi ko last week, may problema. At pag may problema, merong solusyon, siyempre. Ang tinalakay natin sa Santiago 2:1 hanggang 13 yan. Pero dahil review lang yan, isang versikulo lang ang babasahin ko sa inyo. Sabi dito, mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga sinsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit, basahin nyo na lang hanggang 13. So, sa chapter 2, verses 1 to 13, may problema. At anong problema? Pakibasa nga po. The problem of favoritism is un-Christian. Dahil Kristiyano ka, hindi ka dapat naglalaro ng pagtatangi. Amen? Walang pagtatangi. Number 2, favoritism is unreasonable. Unreasonable. And number 3, favoritism is unloving. So last week, tinalakay natin yan ng malinaw. At dahil may problema, ano ngayon ang solusyon? Ano ang sagot sa problema? Ayan. The answer to the problem of favoritism is fair treatment. Patas na trato. On the plain level of mercy. Isipin mo na lang yung habag na ibinigay sa atin. On the plain level of mercy as we have been given. Lahat po ba tayo kinahabagan ng Diyos? Lahat tayo dapat ay biyaheng impyerno. Pero dahil kinahabagan tayo ng Diyos, we should dispense mercy and be equally merciful. Kung ano yung natanggap mo, yun din ang ibigay mo. Wala kang pwedeng ibigay na hindi ibinigay sa'yo. So ang tanong ko, lahat po ba tayo kinahabagan ng Diyos? Amen. So therefore, anong dapat natin gawin? Dahil tayo lahat kinahabagan, dispense mercy and be equally merciful. Next. Sabi ko nga, hindi matatapos ang pag-aaral kung walang practical application. Practical application number 1, accept everybody unconditionally. So, Romans 15:7, picturean nyo na lang yan kasi hinalaw na natin yan last week. Accept one another, then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. So, pag tinanggap natin unconditionally yung iba, ano ang nagiging resulta? We bring praise to God. Ang Diyos ang naluluwalhati. Number 2, appreciate everybody openly. Versikulo, Philippians 2:3, but in humility, may kababaang loob, consider others better than yourselves. Yan minsan ang mahirap gawin. Bakit? Pride. Ang kasalanan ng tao ay ang pagmamataas. Bakit? Si Lucifer ang unang naging mataas. At nung wala pa tayo sa Diyos, ang Diyos natin ay si Lucifer. Kaya may pride. But, ang sabi dyan,
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. So, palagi mong titingnan, mas mababa ka. Kahit tila sa status mo, alam mo na meron ka, pero humble ka pa rin. Amen. Sino pa ang unang nagpakita ng humbleness? Si Jesus Christ. Saan ba lahing nagsimula si Jesus? Hindi yan ang topic natin. Pero nagsimula si Jesus, humble beginning. Sino yung kanyang mga naging lola? Yung mga walang sinabi sa Biblia. Saan siya ipinanganak? Sa sabsaban. Sino yung mga nandoon? Mga shepherds. So, ba't ka magmamataas? Kung ang iyong Diyos na sinasamba, nung siya pumunta dito sa atin, siya ay napaka mababa. Number 3, affirm everybody intentionally. Affirm everybody intentionally. Amen? Verse. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, build each other up. Pag meron kang nakikita medyo napaghihinaan ng loob, build him up. Palakasin mo ang kanyang loob. I-affirm mo. Sadyain mo. Kung meron kang nakikita katabi mo, tila baga may problema, encourage mo siya. Amen po ba? Amen. So, accept unconditionally, appreciate openly, and affirm everybody intentionally. So, review pa lang yan. Tayo magsimula, but before that, let's pray. Father in heaven, we thank you so much for this wonderful, beautiful day. Lord, thank you for my brothers and sisters na nandito, Panginoon, upang makipag-aralan sa amin, Panginoon, matuto at i-apply ang iyong mga salita. At sa pag-aaral namin ito, Panginoon, ikaw ay nasa aming harapan. Ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa aming Panginoon. Thank you so much, Father. Hindi ang kahinaan ng magsasalita sa harapan, Panginoon, ang makita, kundi ang kasaganaan ng biyaya ng iyong mga salita na maririnig namin sa umagang ito. Turuan mo kami, Panginoon. Help us to accept your word with eagerness. Thank you so much, Father. Salamat ng maraming maging sa pag-aawitan ng iyong mga anak, Panginoon. Truly, you are with us. Thank you so much, Father. Lahat ng papuri, pagsamba, masasampit lamang na itaas ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, chapter 2, titingnan natin kung matatapos natin. So, hindi ako nangangako na matatapos natin ito, pero alam ko, mapagpapala tayo ng salita ng Panginoon. Sa huli pong mga segment ng chapter 2, hanggang verse 26 lamang po ito, and last week natalakay na natin yung verses 1 to 13. So ngayon, verses 14 to 26, pero huwag kayong mag-alala, maiksik lamang po ito. So, James argues strongly that faith to be real should be shown. Ang sabi ni Santiago, para tama ang iyong pananampalataya, kailangan nakikita. Kailangan nakikita. So, number 8, pang-8 linggo ang topic natin ngayon, mga kapatid, showing your real faith. Ipakita ang totoong pananampalataya. So question, showing your real faith. Ano ito? Ano itong bumubulaga sa harapan ko? Kailangan ko palang ipakita ang totoo kong pananampalataya. Bakit? Is there such thing as fake faith? Meron bang fake pananampalataya?
Tinatanong ko kayo kasi question yan. Meron bang peking pananampalataya? Meron. So, pag-aaralan natin yan. Pero bago yan, mga kapatid, kailangan na matibay tayo sa doctrine of salvation. Ito po ay katuruan. Sa theology po, ang tawag dito ay soteriology. Katuruan tungkol sa kaligtasan. Pagdating po sa turuan ng kaligtasan, no compromising po ito. No compromising. Sabihin mo sa katabi mo, no compromising. Kasi po may tatlong approaches. Alam ko, alam niyo na yon. Sa Galatians 1:18, ang sabi ni Apostol Pablo, maging anghel man na bumaba galing sa langit at ituro sa inyo ang ebanghelyo, let him be eternally condemned. Pag eternally condemned, siya ay mapahamak, makondemn, go to hell pag mali ang itinuturo. Kasi ang approaches lang sa salvation ay full grace. Pag sinabi pong full grace, truth, grace alone, biyaya lang, biyaya lang, pananampalataya lang kay Kristo lamang. So, sola gratia, sola fide, solus Christus. Bakit? May mga nagtuturo po na para maligtas, kailangan mong pagtrabahuhan by works. Meron naman nagtuturo na kailangan mong may pananampalataya, pero kailangan may gawa. Yan po ang tinatawag na mixture. So, saan tayo naligtas? Full grace alone. Grace alone, faith alone, in Christ alone. Maliwanag po ba yan? Bakit po? Bakit ko yan sinabi? Dahil ito po ay napaka-controversial, napaka-misunderstood dito po sa aklat ni Santiago. Kaya naglalabasan minsan yung mga kultong katuruan. Mga kultong katuruan at ginagamit nila ang mga passage para mapatunayan sa lahat na kailangan mong gumawa, walang hanggang paggawa para ka mapunta sa langit. Amen. Katunayan nga, patay ka na, may gumagawa pa para sa iyo dahil nasa pinto ka pa lang ng langit. Pamilyar, wala na yung tao pero may gumagawa pa kasi nasa pinto pa lang ng langit, hindi pa nakakapasok. So, hindi tayo naniniwala dyan. Kaya po sinasabi ko na ang katuruan tungkol sa salvation ay napaka-controversial. Bakit? Ito yung pinaka-importanting doktrina sa lahat. Bakit? Kailangan yung pastor nagtuturo ng tamang turo ng kaligtasan dahil it will determine where you will spend your eternity. Amen. Ano ang mahalaga? Buhay sa lupa? Buhay na pang walang hanggan. Buhay na pang walang hanggan. Buhay na pang walang hanggan. Saan ka nabubuhay? Sa material o sa espiritual? Espiritual. Lahat ng buhay na pang samantala, material lang yun. Kaya hindi ka material girl. Amen? So, kailangan strong tayo sa doctrine of salvation. Grace alone, faith alone, in Christ alone. Amen? So, basahin natin. Ayan, para ma-prove. Basahin po ng lahat. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Saan tayo naligtas? Sa biyaya. Ano po bang biyaya? Regalo o work? Regalo. Binayaran? Hindi. Hindi. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Gift. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, malinaw, upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, walang pwedeng magmalaki na ako mas ligtas kasi ito ang ginawa ko. Ako, ganito, ganyan. Wala po. Pagdating po sa langit, hindi sasabihin,
Hindi ka tatanungin ng iyong mga gawa. Bakit ka nakapasok sa langit? Bakit magkikita-kita tayo sa langit? Isa lang ang kwento. Ang bida lang dyan si Kristo. Amen? Bakit tayo papasok sa langit? Pag tinanong ka, bakit kailangan mo makapasok sa langit? Anong sagot? Tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen? Tinanggap mo na ba si Jesus? Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang bang kwento? Pantay-pantay tayo. Pantay-pantay tayo. Walang mas, walang higit, kundi pantay-pantay. Kasi ang kaligtasan ay regalo. The entire New Testament teaches us that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So, sa pamamagitan lamang po nino, ni Kristo. Amen. So, isa sa mga malaking kontrobersiya sa Christian faith po ay ang kontrobersiya between faith and work. Ito po yung tensyon ng pananampalataya at mga gawa. Madalas na sinasabi, hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan may works. Kailangan may works. Nakaikwentro na po ako yan. Kailangan may works. Sabay quote ng versikulo Santiago 2:26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan ang sinasabi niya. At maraming nagdidiskusyon dyan. So as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ano ang issue? Ano ang issue? Bakit sinabi yan? The issue at hand is not faith plus works. Ang issue po ay hindi pananampalatayang binagdagan ng gawa, but rather faith that works. Yung pananampalatayang gumagawa. So ano ang gumagawa? Pananampalataya. So ang issue hindi pananampalatayang dinagdagan ng gawa, kundi pananampalatayang may gawa. Because faith is never without works. Ang pananampalataya po ay may gawa. Amen? So, ang issue ng James chapter 2 ay hindi faith plus works, kundi faith that works. Dahil ang tunay ng faith, ang tunay, dinidiinan po natin yung tunay kasi yung tunay na faith ay may works. What is on trial here is not you, not even your works, but your faith. So ang nilibig is dyan, hindi ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw. Hindi ang iyong mga ginagawa. Hindi ikaw, hindi yung mga gawa mo, kundi ang iyong pananampalataya. Amen? So ang tanong, do you have the right faith or the real faith? Tanungin mo sa katabi mo, do you have the right faith or the real faith? So para mas lalo natin maintindihan si Santiago, papakita ko kayo sa inyo. Clear contrast. Paliwanag po na pagkakaiba. Sa James 2:24, ang sabi ni Santiago, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Ang sabi naman ni Apostol Pablo sa Romans 3:28, for we maintain that man is justified by faith apart from the works of the law. Pastora, umalinaw. Nagbabanggaan ang mga bersikulo na yan. Wala pong pagbabanggaan. Kailangan po lang yan na ma-harmonize.
i-harmonize. Dahil ang salita po ng Diyos, hindi natin pwedeng bigyan ng sariling interpretasyon. Hindi tayo nagbibigay ng sariling interpretasyon. Because the Bible is the Word of God. Sola Scriptura. Pag sinabing sola Scriptura, yan po ay inspired, yan po ay infallible, yan po ay inerrant. Ibig sabihin, hindi nagkakamali at wala kang makikitang mali sa salita ng Diyos. Sa kabuuan o sa mga parte man. So, malinaw na sa unang tingin ang dalawang versikulo ay tila magkasalungan. Ang sabi ni James, a man is justified by works and not by faith alone. Para kay James, tila hindi sapat ang faith lang. Yan ang ipinupunto ni James. Hindi sapat ang faith lang. Not faith alone. Kailangan ang faith ay may kasamang works. Maliwanag po? Ano naman ang sabi ni Apostol Pablo? A man is justified by faith apart from the works of the law. Para naman kay Pablo, ang faith ay sapat na. Sapat na ang faith. Sola fide. Faith alone apart from the works of the law. Seemingly, itong dalawang versikulong ito ay may conflict. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Para pang may conflict, yes or no? Yes or no? May conflict? Seemingly, may conflict. So ano ba talaga? Are we justified by works? Or are we justified by faith? Or are we justified by both? So, pwede kang mabilis na paraan para takasan ang issue. Ay sabihin na lang natin ang tinutukoy ni James na works ay hindi works of the law. So sabihin na lang natin para wala ng conflict, hindi na tayo malilito na ang tinutukoy ni James sa works ay hindi works of the law. Para magkaiba ang kanilang tinutukoy, pwede. Pero may problema kung yan ang argumentong sasabihin natin. Kasi ipagkakagulo tayo ng context ng James chapter 2. So ano ba ang context ng James chapter 2? Mahalaga ba ang context? Mahalaga ba yung dali ng mga talata? Kailangan tayo nag-interpret. Ano ang sinasabi sa unahan? Ano ang sinasabi ng mga versikulo sa baba? So kailangan natin yan tingnan. Ano ba ang context? Santiago 2:10-11. Pakibasa po. So, hindi natin matatakasan na ang context ng James 2:24 ay we are justified by works. Ang tinutukoy ay ang 10 commandments. Napansin niyo po, yung ikapitong utos, do not commit adultery, at yung ika-anim na utos, do not commit murder. So, base po sa context, ang tinutukoy ni Santiago ay works of the law. Maliwanag po? Works of the law ang binabanggit ni Santiago. Kung babasehan natin, pag works of the law, ilan pa ba? Kautusan meron tayo lahat. 613 laws. At ang sabi po, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. So, isa lang pagkakamali mo, nilabag mo na lahat. At meron po bang naka-perfect niyan? Wala. Hindi natin kaya, maliban na tayo ay kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, because Jesus Christ is the end of the law. Dumating si Jesus, hindi para kung ano ang gawin niya, kundi siya ang tumapos sa kautusan. Tinapos, Christ is the end of the law. At ang sabi niya,
ang lumalabag sa isang utos. So one mistake, you break all. So wala po pwedeng makagawa ng buong kautusan. So ano ba talaga ang ibig sabihin niya, Pastora? Para ulit maintindihan natin, tingnan natin ito. Ito naman ay ang comparative chart. Ang James po, natural, sinulat ni James, at ang Romans naman ay sinulat ni Paul. Ano po ba ang date ng pagkasulat? Si James, 45 AD. Ang Romans naman, 56, 58 AD. Sino ang readers ni James? Mga Jews, mga Hudyo. Sino man ang readers ni Paul? Mga Gentiles. Kaya ang sabi niya, justified by works, justified by faith. So, justification before man, sabi ni Santiago. Ang sabi naman ni Apostol Paul, justification before God. So, pag tinignan natin ito, magtataka ka. Sa totoo lang po, kaalaman nyo, nasa bandang huli ang sulat ni Santiago, pero siya ang nasulat na pinakauna sa entire New Testament. Book of James. Kaya talagang may hilig pa na ito si Santiago. Okay? Kailangan natin maintindihan. Kailangan natin maintindihan sino ang sumulat nito. So, ito ang sagot sa paratang na kinukontra di umano ni James ang isinulat ni Apostol Pablo tungkol sa justification by faith. Sa totoo po, walang kinukontra si Santiago nang siya ay sumulat. Bakit po? Dahil wala pa pong Book of Romans nung sinulat ni Santiago ang kanyang sulat sa mga mananampalataya. Mahigit pong 10 taon na nauna. Take note, mahigit na 10 taon na nauna ang Book of James kaysa Book of Romans. Nakita niyo po ba? 45 AD, 56 to 58 AD. More than 10 years ang gap. More than 10 years. So, hindi pwedeng magkontrahan ang kanilang mga sulat dahil ang mga ito ay bahagi ng buong Biblia, ang salita ng Diyos. Walang kinokontra. Sa Old Testament po, hanggang sa New Testament, ang lumang tipan ay mga hula. Malinaw yan sa atin. Ang lumang tipan ay mga hula sa pagdating ng kapuspusan ng biyaya. Sino ang kapuspusan ng biyaya? Si Kristo. So pagdating sa Old Testament, hula sa pagdating ng biyaya, at ang bagong tipan naman ay katuparan ng hula ang pagdating ng kapuspusan ng biyaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Isa lang ang may akda ng buong Biblia. Kamat ito'y isinulat ng maraming manunulat, ito po ay inspired by the Holy Spirit. Hindi sa sarili nilang kakayanan, kundi ang banal na Espiritu ang kanilang gabay sa pagsulat nito. Kaya walang kontrahan. Sabihin mo sa katabi mo, walang kontrahan ang Biblia. Walang banggaan yan sa mga bersikulo. Kailangan lang ma-harmonize. Amen? At tayo po ay tinuturuan na kailangan ma-harmonize natin yan. So, walang pagkaan. Ano po ang sinasabi sa unang Pedro 1:21? Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. So, hindi sa kalooban ng tao, kundi ang mga taong inutyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Bakit ginamit ang mga tao? Sapagkat tao ang babasa. Amen? Inutyukan yung mga tao na yon, maisa katuparan, maisulat ang kanyang mga salita, sapagkat ang babasa nito ay tayong mga tao. So, kailangan maintindihan. So, hindi po nagkukontrahan ang sulat ni Santiago at ni Apostol Pablo. You just have to harmonize
the Scripture. So, walang kontrahan po. Nagkakaroon lamang po ng kontrahan dahil sa mga nangangaral. Amen? Kaya may mga diskusyon, may mga pagtatalo, may mga debate. Kasi nagkukontrahan sila. May mga doktrina ng salvation plus grace, salvation by grace plus works, kaya sila ay panik sa Santiago. Oh. Teka nga, ito ang sinabi ni Santiago, kaya kailangan ng salvation, hindi lamang faith, kundi kailangan may works. So, yung iba naman, panik naman si Pablo, bakit? Saved by grace alone. Kaya hindi nila ma-harmonize ang salita ng Diyos. Tayo, kailangan tanggapin natin na walang kontrahan ang salita ng Diyos. Dapat alam natin i-harmonize ito. Tandaan po natin, ayan, magkaibang readers. Sino ang reader po ni Santiago? So si James ay sumulat para sa mga Hudyo. Si Apostol Pablo naman ay sa mga Hintil. So ang emphasis ni James, justification by works, at ang emphasis naman ni Apostol Pablo ay justification by faith. Okay. So, again, ano ang totoong issue? Hindi po gawa, kundi faith. Okay. Sisimula na tayo sa verse 14. So last week, natapos tayo sa verse 13. Ngayon naman, sisimula tayo sa verse 14. Kaunting pasensya lang po. Bibilisan natin ito. Ang sabi dito, the issue is not works but faith. Ang sabi ni Santiago, ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magagawa, maililigtas pa siya ng kanyang pananampalataya? What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? Maililigtas pa siya ng kanyang pananampalataya? So, ang tunay na issue ay faith. Ang sabi sa NIV, can such faith save him? Yung pananampalataya ba na yun ang magliligtas sa kanya? So, ang real issue po dito, do you have the right faith or the wrong faith? Dahil kung mali ang pananampalataya mo, wala talaga yan gawa. Amen? Pag mali ang pananampalataya, walang gawa because it doesn't work. Hindi talaga nakagagawa ang maling pananampalataya. However, if you got the right faith, it has worked because right faith works. Amen? So, ang issue ay hindi faith plus work, kundi faith plus faith ang issue dito, hindi faith plus works. So, titingnan natin, dahil tila baga, ang sabi ni Santiago ay faith plus work, pero naman, si Apostol Pablo, faith alone. Pananampalataya lang. Kung titingnan natin, para bagang kinukontra ni Santiago kasi, faith plus works. Ayan. Last time kong ipa-flash yan. So, who is right? Who is right? Tanungin mo ang katabi mo, sino kaya ang tama sa kanilang dalawa? May tama ba sila? O ako ay nalilito na? O so, who is right? Sino ba ang tama? They are both right. Pareho silang tama. Wala silang tama, kundi pareho silang tama. They are talking about different things. Magkaiba kasi ang tinutukoy nila. So, ayan na. Magbubuksing na ito si Paul.
at saka si James. Buti hindi nakuhaan yung nagbuboxing na naka-gloves. Pero okay na yan. So, Paul versus James. Sabi ko kanina, magkaiba. Kay James, justified by works. Pero kay Paul, justification before God. Kay James, justification before man. So, ano ba? So, Paul versus James. Parehong ina-address nila ang problema. Kay James, parang nagkamali. Yan, Paul versus James. Si Paul was addressing the problem of legalism. Pakipalit yan, legalism, not legality. Legalism. Huwag niyo mo lang picturean, kailangan legalism yan. Legalism. Ano ba yung legalism? It is a belief that salvation is earned through obedience to the law of good works. So, nakasalalay. The problem of I've got to keep all the Jewish laws. Okay na? Legalism. Paul was addressing the problem of legalism, the problem of I've got to keep all the Jewish laws and regulations to be a Christian, para maging Kristiyano. Si Paul naman, addressing this to this group, yung mga tao na they have to keep all the laws. Si James naman was addressing the problem of laxity. Ano yung laxity? Those that says that it doesn't matter what you do as long as you believe. Ito yung mga Christian. Kahit anong gawin ko, okay na ako. Naniniwala ako. Kasi ito yung marami sa evangelism, ganyan lang ang concern. Tanggapin si Kristo, okay na, ligtas ka na. So, wala nang gagawin, okay na to, relax na ako dito. So, yan ang sinasabi dyan. Paul, when they use the word works, they are talking about Jewish laws. Jewish laws. Like circumcision and things like that. Yung mga works of the law. Yung mga batas. Yan ang tinutukoy ni Paul. Pero kay James naman, he was talking about the Christian life. Yung acts of love. Yung ano ang ginagawa ng mga Kristiyano after na sila ay ma-convert, which is totally different. Paul focused on the root of salvation, ugat. At si James naman, fruit of salvation. So, root of salvation, what happens to me internally? Ano ang nangyari sa akin nung ako ay naligtas? Papasok yan yung katuroan ng spirit, soul, and body. Ano yung naligtas sa'yo instantly? Spirit. Yun ang tinutukoy ngayon ni Paul. Root of salvation. Ugat ng kaligtasan. Pero, kay James naman, fruit of salvation. Fruit, yung bunga. Ano ang nangyari sa labas? Sa labas, anong nangyari sa inyong soul part? Mind, emotion, and will. Yun naman ang tinutukoy ni James. So, ang sabi ni Jesus, by their fruit you will know them. Sabi sa Matthew 7:16 to 20. So, those who receive the gospel are expected to manifest its fruit in their life. So, inaasahan. Kaya yan ang ano ni James. Kasi, ang sabi ni Jesus, makikilala mo ang tao sa pamamagitan ng
kanilang buhay. Ano yung namamanifest? Ano yung fruit? Ano yung ginagawa? So, Paul is talking about how to become a Christian. Paano maging Kristiyano? Pero kay James naman, how to behave like a Christian. Kung Kristiyano ka, paano ka dapat namumuhay? Ano ang dapat na ginagawa mo? So, may contradiction po ba? Wala. Kasi iba ang readers, iba yung date ng pagkasulat. So, babalikan natin ang summary ng makikita natin ito dyan sa versikulo sa Efeso 2:8-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay wag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Saan tayo nilalang? Para sa, hindi sinabing para ka maligtas, gumawa ka ng mabuti. Tayo ay naligtas para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, para sa mabubuting gawa, which God prepared beforehand that we should walk in them. Inihanda na tayo ng Diyos. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, kaya tayo inihanda na para sa mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. So, we are not saved by good works, but we are saved for good works. Magkaiba po ba yan? Magkaiba yan. We are not saved by good works. Sasabihin mo, ligtas ako, kailangan kong mapunta sa langit kasi ang dami kong ginawang mabubuting bagay. Nagpatayo ako ng simbahan, nagdo-donate ako sa orphanage. Naglilimos ako na bawat pulubi dyan sa lansangan, binibigyan ko. Kaya sa mabubuti kong gawa, ligtas ako. Ay, ang tao na yan, nasa langit yan kasi nung nabubuhay pa yan, ang dami niyang good works. Pero ang sabi ng Biblia, we are not saved by good works, but we are saved for good works. Ano ang ugat? Ano ang ugat? Kaligtasan. Ano ang bunga? Mabuting gawa. So, hindi tayo nalilito dyan. So, the question that is confronting us right now is, how can I show my faith? Paano ko ipapakita ang aking pananampalataya? Pwede natin itong ma-address na, what is real faith? Paano ko maipapakita ang tunay kong pananampalataya? Apat po ito. Pero sa umagang ito, isa lang muna ang tatalakayin natin. Number 1. So what is real faith? Number 1, real faith exceeds what you say. Lumalagpas yan sa sinasabi mo. Hindi mo kailangan sabihin, may pananampalataya ako. It exceeds what you say. So, Santiago 1:14. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas pa siya ng kanyang pananampalataya? Can such faith save him? So, bibigyan ko na lang kayo ng mga versikulo. Sabi sa Mateo 7:21, parte po ito ng Sermon on the Mount. Ang sabi niya, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
So, huwag tayong madidisip. Hindi porke sinasabi niyang may Diyos siya, tumatawag sa Panginoon, ay kilala ng Panginoon. Kasi maliwanag, hindi lahat ng tumatawag ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Question, ano ang kalooban ng Ama? Ano ang kalooban ng Ama? Isa lang ang kalooban ng Ama, wala nang iba. At siya lamang ang rason, walang ibang rason na papasok tayo sa langit. Tanggapin, kilalanin mo si Jesucristo bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. And you will make heaven your home, your final home. Amen? Magkakatalo na lang. Destination mo yun final home. Magkakatalo na lang sa journey. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos dahil dito mo malalaman paano mo lalakaran ang mundong ito. Amen? Paano natin lalakaran ang mundong ito. So parte ng Sermon on the Mount, hindi lahat nang nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Another verse. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng ubas sa mga tilikan o ng mga igos sa dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ano yan? The doctrine of the poison tree. Amen? Ibig sabihin lang, anything that comes from man is corrupted. Ano mang galing sa tao, corrupted. Bakit? Because man is sinful. Lahat ng galing sa tao ay corrupted dahil ang tao ay makasalanan. Amen? Ang sabi, didictate ko na lang sa inyo ang itong mga versikulo na ito. Romans 5:12, Ephesians 2:1, ito yung mga kalagayan ng tao na makasalanan. Romans 5:12, Ephesians 2:1, Psalms 51:5, ang sabi sa Psalms 51:5, lahat ng mabubuting gawa ng tao ay pawagbasahan lamang sa Diyos noong wala pa siya kay Kristo. Lahat ng gawa natin, sa tingin mo man ay mabuti, maganda, mainam, pero corrupted ang tao. Lahat yan sa paningin ng Diyos, basahan lamang. Psalms 58:3, Isaiah 64:6, Jeremiah 13:23, and Romans 3:10-11. Yan yung mga kalalagayan ng tao. Spiritually dead. Kaya lahat ng galing sa tao, wala, corrupted. Gaano kapatay ang tao? Patay ang tao kung pag-uusapan ng spiritual. Gaano kapatay ang tao? Patay-patayan lang? Nahimatay lang? Hindi. Man is totally dead. Man is totally depraved. Spiritually dead. Kaya nga, nung ikaw ay na-born again, hiningahan ka. Ang tao hiningahan ng Diyos. Amen. Yun lang ang makakabuhay sa atin. Spiritually dead. No spiritual capacity. Hindi ka pwede magkaroon ng sariling pananampalataya. Kaya nga, ang pananampalataya ay regalo. We are naturally functional. Ang tao naturally. Nagpa-function niya, makita mo, pumunta kang palengke. Nung Biyernes, ang daming tao sa palengke. Nagkita kami ni Sister Arlene. Ang daming tao. Pero hindi mo alam kung sino talaga ang mga buhay doon. But they are naturally functional. Naglalakad lahat ginagawa, but spiritually dead.
Pero, nung tayo ay nasumpungan ng pananampalataya, Romans 10:17, doon tayo nabuhay. Doon tayo nagkaroon ng pananampalataya. At saan ang galing ang pananampalataya? Sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, sa pakikinig ng mensahe ni Kristo. So, it is the faith of God through the Word of Christ. So mga kapatid, everything that comes from man is corrupted unless and until you got born again. Amen. Lahat po ba dito mga born again na? Amen. Taas nga po ang mga kamay ng mga born again na. Lahat ba dito biyaheng langit na? And I hope, dahil alam natin ang destination natin, doon tayo magkikita-kita. Let us enjoy our journey. Amen? Continuously, mababago lamang tayo. The Word of God is continuously changing us. Hindi tayo perfecto. Sabi nga, hindi lahat ng kautusan talaga. Wala. Bagsak tayong lahat. Kaya nga walang magmamapuri sa atin. Amen? So, naturally dead ang tao. Thanks God, through Jesus Christ, tayo ay binuhay. Kaya hindi tayo mga walking dead. Tayo'y alive, tayo'y alert, we are enthusiastic. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang pananampalataya po ay regalo. Not everybody, this is my last quotation, not everybody with a Christian bumper sticker is a believer. Amen? Maraming mga sasakyan may nakalagay. Mga versikulo, kung ano mga nakalagay dyan. But not everybody with a Christian bumper sticker is a believer. Not everybody who is a professor of Christianity is a possessor of Christianity. Amen? Hindi. But, hindi tayo naguhusga. And if we can, and I hope and pray we can share the word of God. Amen? So, what is real faith? Number 1, based on James 2:14, real faith exceeds what you say. Lumalagpas yan sa sinasabi mo. Amen? Number 2, next week. Praise God, umabot ako sa taning kong oras. Amen? So for the meantime, our big idea, in Christ, I can show my faith. Grace is everything. Amen? Lahat biyaya. May papakita natin. Makikita sa atin yung pananampalataya. Makikita ang bunga sa atin hindi dahil sa iyo, kundi dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Biyaya, biyaya, biyaya. Grace, grace to it. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa regalo ng pananampalataya. Lord, maraming salamat.